Ayan, ipagkaloob na po natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, good morning po. Good morning po, Brother Melvin. Happy Vesper po sa inyo pong lahat. Sa ating pong mga kaibigan, mga kapatiran. Ayan, ngayon po ay August 30, ang pamanang kapayapaan ni Kristo. Ito po sa mga makalangit na dako. Na pag-aaralan natin dito ang mga kapayapaan at laging pong pinupunto ngayon pong buwan ng wika o August 30 ang kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus. At ngayong August 30 ay tinumbok na iyong kapayapaan ay galing sa ating Panginoong Hesus. Sabi dito sa ating pong pinaka-key text sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami pong dalangin ang bawat isa sa amin, kami makasalanan, Panginoon, at minsan kami nababagabag, natatakot, ngunit sa umaga na ito ay aming idinadalangin, tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon kami ng kapayapaan na nanggagaling sa inyo, at kayo po ang patuloy naming papurihan at patuloy naming pasalamatan sa aming buhay na ito. Salamat po, O Diyos, sa buhay na ito at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi dito, yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos ay hindi katulad ng kapayapaan sa sanlibutan na ito. So ano kaya itong kapayapaan na ito? Sabi dito sa mga makalangit na dako, bago pumunta ang ating Panginoon sa kanyang paghihirap sa krus, ano ang ginawa niya? Kanyang ginawa ang kanyang pamana. Ano kaya itong pamana na ito na bago siya mapunta sa krus? Wala siyang pilak o ginto o bahay na iiwanan sa kanyang mga alagad. Kaya nga sabi niya silver and gold I have none. Yung may awit na ganyan. Isa siyang mahirap na tao. Isang carpenter ang ating Panginoong Hesus. Kung may kinalaman sa mga makalupang pag-aari. So mahirap lamang ang ating Panginoong Hesus. So isa siyang carpenter, maaring isang kahig isang tukadin dahil maaring marami ring carpenter sa panahon nila. So ganun po mga kapatid ang buhay ng ating Panginoong Hesus. Walang silver and gold na maiiwan. Pero anong sabi pa dito? Ngunit sa Jerusalem ang kasing hirap niya. Kaunti sa Jerusalem ang kasing hirap niya. Ngunit iniwan niya sa kanyang mga alagad ang isang mas mayamang kaloob kaysa anumang maibigay ng sinumang hari sa lupa sa kanyang mga nasasakupan. So si Jesus Christ ay binansagan na hari ng mga Hudyo, di ba? Pero wala naman siyang kayamanan sa lupa. Pero yung kayamanan ng kaligtasan, yun ang iniwan niya at pamana niya doon sa mga alagad. Assurance na sila ay maliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Anong sabi niya doon sa mga alagad? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Dahil ito John chapter 14. At sabi niya doon sa 1 to 3 ng John, huwag magulumihanan ng inyong puso. Manampalataya sa akin at sa Diyos. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. O ibig sabihin, sa ibang translation, sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. So, yun po yung inihahanda ng ating Panginoong Hesus. At ang sabi niya sa mga alagad, kung ako'y muling pumarito, ako'y babalik at kayo'y kukunin ko at dadaling ko kayo doon sa langit na bayan. Wala man mahigaan ang ating Panginoon, wala man siyang matirhan na maayos, ngunit ipinangako niya sa mga alagad na sa bahay ng kanyang Ama ay maraming mga tahanan. So ibig sabihin mga kapatid, sobrang yaman ng ating Panginoong Diyos doon sa langit. Yung ipinangako niya ay babalik siyang muli. Sabi dito, iniwan niya sa kanila ang kapayapaan kanyang sa panahon ng kanyang buhay sa lupa, na nasa kanya sa gitna ng kahirapan. Pananakit, pag-uusig, at sa kanya sa panahon ng kanyang paghihirap sa Getsemani at sa malupit na krus. Sa gitna ng paghihirap ng ating Panginoon, mayroong kapayapaan sa kanyang puso. Sa gitna ng pag-uusig, pananakit sa kanya, mayroong kapayapaan ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Muli siya mabubuhay ng 3 days. Ibig sabihin talagang yung kapayapaan na yun,
Yun yung ipinamana niya sa mga alagad na bagamat ang buhay ay puro bagabag, ang buhay ay puno ng delikado sa buhay, no? Mayroong kapayapaan sa ating Panginoong Hesus. Dahil yung mga paghihirap na yan, pag-uusig na yan, yung po mga kung ano-ano pa man yan naranasan sa ating buhay, yan ay pansamantala lamang. Dahil lahat lang yan ay magwawakas, lalo na't kung dumating ang ating Panginoong Hesus, kahit ang kamatayan pa. Ang buhay ng tagapagligtas sa lupang ito, bagaman nabuhay sa gitna ng pakikipagtunggali, ay isang buhay ng kapayapaan. So bakit paano nasabi ng ating devotional na ito na yung buhay ni Jesus Christ, marami nang tunggalian, marami nang pinaggagawa sa kanya ang mga tao. Bakit buhay na kapayapaan pa rin yung naging buhay niya rito sa lupa? Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Sabi dito, walang bagyo ng pagkagalit ni Satanas ang makagugulo sa kapayapaan ng sakdal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sinabi niya, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, mga kapatid, yung sinasabi ni Jesus Christ na, yun, totoo nga naman, ano? Bago si Jesus Christ pumunta doon sa cross, bago siya usigin, meron na siyang inner peace, mga kapatid ko. Meron na siyang inner peace. Ibig sabihin, sabi ni Jesus Christ, siya yung nagbibigay ng kapayapaan eh. Di ba? Nagkatawang tao pa lang siya dyan. Marami siyang manggugulo. Si Satanas, talagang inuusig siya, talagang binubuyo siya. Grabe yung bagyong galit ni Satanas. Pero walang makakalis ng kapayapaan sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po diyan. Kaya nga magbibigay pa siya ng kapayapaan sa mga alagad. Di ba nakakagulat yun? Siya ay gustong patayin ng mga Sadducees, ng Pharisees. Lahat ng bintang ay ibinibigay sa kanya. No, tinatrap siya, mga kapatid, kapag nagkakausap sila sangayon dito sa ating devotion, tinatrap siya. No, hinuhuli siya kung siya ba ay magbibigay ng tax o hindi sa gobyerno. Yun ang itinanong eh. Ang sagot naman ng ating Panginoong Hesus sangayon sa Marcos na ating binasa, di ba? Marcos chapter 12, 13 to verses 13. Pababa, mga kapatid, hanggang 15. Hindi ako nagkakamali. Ang sabi doon ibigay ang sa Diyos, ang sa Diyos. Ibigay ang kay Cesar, ang kay Cesar. Ibig sabihin, hindi nahuli sa trap si Jesus Christ. Yung payapa yung pagsagot niya lagi sa tanong. Ibig sabihin, talagang legit na siya ay pwedeng magbigay ng kapayapaan sa mga alagad at sa bawat isa sa atin. Na yung kapayapaan ni Jesus Christ, kahit si Satanas, hindi pwedeng maalis yung kapayapaan na yun sa ating pong buhay na ang Diyos ang nagbigay. Yung mga sumasampalataya sa salita ni Kristo at isinusuko ang kanilang kaluluwa sa kanyang pag-iingat, ang kanilang buhay sa kanyang pagsasaayos ay makasusumpong ng kapayapaan at katiwasayan. Yes, mga kapatid. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kapag lubog ka sa utang, di ba? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kapag marami kang kaaway? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kapag kaisipin mo napakarami mong gastos sa katapusan? Di ba? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kapag dumating ang sakit sa iyong pamilya, karamdaman, di ba? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kapag napakadami mong problema? Baong ka sa problema. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Magkakaroon lang tayo ng tunay na kapayapaan kung tayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil yung aking reflection dyan, na yung mga bagay na problema natin, pansamantala lang yan. Malulusutan at malulusutan natin yan sa tulong ng ating Panginoong Hesus. Kinakailangan ay huwag tayong mangamba, huwag tayong mabagabag. Manatili tayong payapa na buhay sa piling ng ating Panginoong Hesus. Walang bagay sa mundo ang makapagpapalungkot sa kanila kapag ginawa sila ni Hesus na masaya sa kanyang presensya. So ibig sabihin, kung tayo ay nasa Panginoong Hesus, naglilingkod tayo sa ating Panginoon, hindi tayo kayang mapalungkot ng kahit anong mga suliranin sa buhay kapag tayo nasa ating Panginoong Hesus. Bakit minsan tayo nalulungkot? Bakit minsan tayo nababagabag at nag-aalala? Maaaring yung ating pananampalataya ay katulad din ng mga disciples na nayayanig, na masyadong nakafocus sa bagyo katulad ni Pedro, hindi na sa ating Panginoong Hesus. Maaring ganun. Kaya ang pinakasikreto pala
manatiling focus sa ating Panginoong Hesus para hindi tayo kayang palungkutin ng kahit anong mga bagay sa sanlibutan na ito. Kaya yun, mahirap ano? Kasi natural sa ating mga tao na tayo ay mag-focus sa mga bagay na material, na tayo ay mag-focus sa mga bagay-bagay sa sanlibutan na ito. Mag-focus sa mga problema, yun talaga ang ating natural na reaction. Yung pagtuunan ng pansin, yung problema na po pwede palang hindi naman naisipin at huwag nang pansinin. Kasi nga, sabi doon sa nag-lecture psychology sa mga women's na 99% ng ating pag-aalala hindi talaga nangyayari, no? 1% lang yung mangyayari. Ibig sabihin, maliit lang yung tsansa na yung lahat ng pag-aalala mo mangyari. Pero mas malaki yung chance, 99%, na yung pag-aalala natin, yung pag-iisip natin ng advance, hindi mangyayari. Kaya nga tama ito eh. Kung tayo ay may kapayapaan ng ating Panginoong Hesus, tama yung psychologist na yun eh. Sa psychology yun 99% yung mga pag-aalala natin at mga problema, pinoproblema natin sa inaharap, maaaring hindi mangyayari, 99%. Kaya nga, dapat tayong sumunod dito sa sinasabi ng banal na kasulatan din eh. Na kung tayo ay nasa ating Panginoong Hesus, kung tinatanggap nga natin yung kapayapaan ng ating Panginoong Hesus, hindi tayo kayang palungkutin, hindi tayo kayang bagabagin ng mga bagay sa sanlibutan na ito, ng mga problema sa sanlibutan na ito, ng mga threat sa sanlibutan na ito, kundi mayroon tayong kapayapaan sa piling ng ating pong Panginoong Hesus. Sa sakdal na pagsang-ayon, mayroong sakdal na kapahingahan. Ang sabi sa Isaiah 26:3, yung iingatan siya sa ganap na kapayapaan, na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. So nandiyan na pala sa Old Testament yan, na binabasa ng mga alagad. Kaya si Pedro, natutunan niya ng sandali. Noong lumakad siya sa tubig, di ba? Nakafocus lang siya kay Jesus. Hindi niya inisip na lulubog siya sa ganung ikli ng panahon at nag-successful siya, mga kapatid, no? Siya ay nakalakad sa tubig ng maikling minuto. Pero nung bumagyo na, lumakas na yung hangin, ang focus niya doon na sa hangin, doon na sa kidlat at hindi na sa Panginoon. Kaya lumubog siya. Yun pala yun, ano? Maaring tayo ay nakakaranas minsan ng kapayapaan kapag mayroong bagyo, pero hindi tayo consistent, sapagkat pag may dumating na mas higit na problema, doon na tayo nagpo-focus at hindi na sa Panginoon. Di ba? May ganyan sa ating buhay. Kaya ang pinaka-the best dito, ang pag-uusap dito, mga kapatid, yung kapayapaan na yun na napapractice natin minsan sa ating buhay, matuloy-tuloy, maging consistent tayo na gawin yun. Ma-apply natin yun sa ating buhay. Pero napakahirap, ano? Kapag dinagukan tayo ng malakas na problema, kapag tayo ay sinalakay ng kaaway, talagang mayayanig din tayo eh. Di ba? Yung kapayapaan sa atin nawawala eh. Pero ang pinakasikreto talagang manatiling focus sa Panginoon. Pero madaling sabihin, mahirap gawin yan. No? Bigla ka kasing magugulat sa mga suliranin sa buhay. Na bigla kang maano, di ba? Pagka may tumunog, babasa ka ng Bible, biglang tumunog po. May kumalabog. Doon ka na napupunta eh. O, parang ganun ba? Nabibigla tayo eh. Yun ang ma-practice natin. Hindi tayo mabigla sa mga pagsubok at suliranin sa buhay. Nananatiling sa ating Panginoong Hesus, yung kapayapaan natin. Ang pag-ibig sa sarili, ang siyang sumisira sa ating kapayapaan. No, yan pala, no? Number 1, yan ang una. Ano do pong sumisira sa kapayapaan natin? Yung pag-ibig sa sarili. Bakit? Habang nabubuhay ang sarili, tayo ay tumatayong palaging handa upang bantayan ito mula sa kahihiyan at insulto. Oo nga pala, no? Totoo yan. Binabantayan natin yung ating sarili sa kahihiyan at insulto. Paano na ako nakakahiya? Diba? Wala na agad yung kapayapaan. Oo nga, no? Nakakahiya yung gagawin ko, nakakahiya yung ganito, nakakahiya yung ganyan. Pag wala akong ganito, pag wala akong ganyan, nakakahiya. Nako, may insulto ako ng mga tao na ito. Pagka itong ginawa ko, pagka itong binili ko, pag hindi ko ito binili,
Pag wala ako noon, maiinsulto ako, sabihin wala kaming pera. Yun pala yun, pag-ibig sa sarili ang sumisira sa ating kapayapaan. Ano? Minsan, we are people pleaser. Di man natin alam, pero tayo ay people pleaser minsan. Yung pagiging people pleaser natin, yun ang sumisira sa ating kapayapaan. Dahil iniisip natin ang ating sarili. Ano kaya ang iniisip ng ibang mga tao? Ang pinaka-the best pala, ano kaya iniisip ng Diyos para sa akin? Yun ang pinaka-the best. Madali lang malaman yung iniisip ng Diyos para sa atin. Dahil sinabi niya na sa Bible, may clue na siya. Ang kailangan lang sumampalataya sa Panginoon. Eh di meron ka na kagad kapayapaan. Pero kung uhulaan mo yung iniisip ng ibang mga tao, talagang mawawala yung kapayapaan mo eh. Bakit? Hindi mo naman alam kasi iniisip ng ibang mga tao sa iyo. Mabuti pa ang Panginoong Diyos, may clue na tayo. Di ba? Na ang sabi doon, kapag humingi tayo ng tawad sa Panginoong Diyos, patatawarin niya tayo. Hindi may kapayapaan tayo kagad. At tayo ay ililigtas ng Panginoon dahil kay Jesus Christ, may kapayapaan na tayo agad. Pero kapag ang iniisip ng tao ang ating iniisip din kung anong iniisip nila, lalo na yung mga kaibigan natin, gusto natin silang ma-please, gusto natin sila humanga sa atin, eh hindi mangyayari yun mga kapatid. Mahirap ma-please ang mga tao. Mas mahirap pa sa Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoong Diyos, madali lang naman na ma-please ang Panginoon. Isuko lang natin ang ating buhay, tayo ay manalangin, di ba? Nakuha na natin ang loob ng Panginoon dahil yun naman ang gusto ng Diyos. Pero ang tao, mahirap mga kapatid makuha. Kaya kung tayo ay nabubuhay lamang sa iniisip ng ibang mga tao, wala tayong kapayapaan sa sanlibutan na ito. No? Ibig sabihin, mas mahal natin ang ating buhay, ang ating sarili. Kasi iniiwasan natin ang ating sarili sa kahihiyan at insulto. Pero kailanman hindi tayo makakaiwas diyan. Yun nga ang kasal na maganda eh. Meron at meron pa rin masasabi ang mga tao sa kasal mo kahit na napakaganda at pinagandaan mo na mahusay yung kasal mo eh. Di ba? Meron at meron pa rin masasabi ang mga tao. Ganun talaga mga kapatid. Mahirap ma-please ang mga tao. Meron at merong sasabihin sa iyo ang tao. Kaya ano dapat mong gawin? Eh di ba buhay tayo sa kung ano ang gusto ng Panginoong Jesus. At wag nating i-please sila. Wala silang pakialam sa buhay natin, di ba? Wala silang pakialam sa atin. Dati noon nahihiya pa akong maglalakad kasi nga iniisip ko, naku nakakahiya. Ano kaya iniisip ng mga tao kapag ako'y maglalakad, magja-jogging? Nang nasa isip ko naman, wala silang pakialam. Kapag ba ako na-stroke, kapag ba ako nagkasakit dahil hindi ako nag-exercise, matutulungan ba nila ako? Hindi naman yun ang nasa isip ko Sige, tuloy na. Wala akong paki sa kanila. Di tumingin lang sila. Kasi kapag magja-jogging ka, ikaw na lang mag-isa doon sa bypass mga taong dumadaan nakatingin sa iyo Parang nakakahiya nung una. Parang nakakahiya. Ano kaya iniisip nila? Parang nakakahiya, no? Pero hindi mga kapatid, lagi nating iisipin, walang pakialam sa iyo ang ibang mga tao kapag ka ikaw ay nasa pangit na kalagayan. No? Kaya gawin natin ang pinakamabuti ngayon. Yan. At syempre, ang kapayapaan natin, hindi maalis kung tayo ay nakapokus kay Jesus. Ngunit kung patay ang sarili, ang sabi dito, at nakatago ang ating buhay kay Kristo sa Diyos, hindi natin isa sa puso ang pagpapabaya at hindi pagpapahalaga. Ayun. Hindi ipapasa sa puso ang pagpapabaya at hindi pagpapahalaga. So ito po ang pinakamaganda. Patay ang sarili. Ano ibig sabihin ng patay ang sarili? Hindi tayo nakatuon sa ating sarili, kundi sa ating Panginoong Jesus. Ayan, hindi natin iniisip kung anong sasabihin ng iba. Kapag kasi ang ganun ang lagi mong buhay, iniisip mo kung anong iisipin ng iba sa iyo, wala. Ibig sabihin, mahal mo ang sarili mo at hindi ang ating Panginoong Diyos. Yung pala yung ibig sabihin nun mga kapatid, ngayon ko lang nalaman dito. Kapag tinatanggap natin si Kristo sa kaluluwa bilang nananahang panauhin, ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng ating mga puso at pag-isip, walang ibang batayan ng kapayapaan kaysa dito. Napakahalaga ng pag-iisip mga kapatid. Kung tayo ay magkasakit sa kamay, sa paa, okay lang yan, madaling gumaling, di ba? Pero kung ang isip mo ang nagkasakit, buong katawan mo, kahit wala kang sugat, kahit wala kang pilay, hindi normal ang pagkilos mo kapag ka ang utak mo ang nagkasakit. Totoo yun, di ba? Kaya kinakailangan tanggapin si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang laging manguna sa ating pong buhay
para maprotektahan natin ang puso at pag-iisip natin sa mga problema, mga suliranin na dumarating sa ating pong mga buhay. Di ba? No? Kapag ka umawit ka, alam mo, ang pag-awit, nung ako'y dati una kong umawit, para bagang nanginginig yung boses ko. Para bagang nahihiya akong umawit. Alam mo, kaya ka nahihiyang umawit at nanginginig yung boses mo kasi iniisip mo yung sasabihin ng iba. Baka mali yung pagbigkas mo ng words, baka mali yung tono mo, baka pangit yung itsura mo, baka pangit yung pagkanta mo. Yun ang iniisip mo kaya kinakabahan kang kumanta. Pero lag, nung naisip ko na pangit naman talaga akong kumanta, at saka, hindi naman magaling ako mag-pronounce sa pagkanta. Kanta lang ako ng kanta. Bakit? Ang kinakantahan ko naman ang Panginoong Diyos eh. No, kaya di na ako kinakabahan kahit napakaraming mga tao. Mas gusto ko pa nga maraming mga tao pagka-aawit. Hindi ako ginagana ang umawit kapag kakaunti lang yung tao eh. Dahil hindi ko naman iniisip kung anong iisipin nila. O ganun pala yun. Pero pag iisipin mo, iisipin nila pag-aawit ka, kakabahan ka eh. Kaya mawawala sa iyo yung kapayapaan. Kaya napakaganda dito mga kapatid na ating maingatan ng ating pag-iisip sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nasa isip lang pala yun. Ang biyaya ni Kristo na tinanggap sa puso ay susupilin ang pag-aalitan. Pinapawi nito ang pagkakagalit at pinupuno ang kaluluwa ng pag-ibig. Kapag ka pala ang ating Panginoong Hesus nasa puso natin, nasa isipan natin, yung galit natin mawawala, mapapawi. Dahil yung pagkagalit din eh, yan din yung nag-aalis ng kapayapaan natin, yung lagi tayo mainisin. Pagka nainis ka na, nagalit ka na, di wala ka ng kapayapaan, di ba? No? Pero kung ang ating Panginoong Hesus nasa buhay natin, kung ang ating Panginoong Hesus ay pumoprotekta sa ating puso at sa ating pag-iisip, mapapawi ang lahat ng ating pagkagalit. Yan. Siya na may kapayapaan sa Diyos at sa kanyang kapwa tao ay hindi magagawang miserable. Ayun. Ang pusong kasang-ayon ng Diyos ay tagapagmana ng kapayapaan. So sino daw po ang tagapagmana ng kapayapaan? Yung puso na sang-ayon sa Panginoong Diyos. Ayan, kapayapaan ng langit at magsisiwalat ng pinagpalang impluensya sa buong paligid. Bakit ganun ano? Ating Panginoong Hesus hinampas na, payapa pa rin. No? Tinusok na sa tagiliran, payapa pa rin. Bakit nasabi nating payapa pa rin? Anong sinabi ni Jesus Christ nung siya'y malapit ng mamatay? Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Napakaganda, no? Payapa pa rin ang ating Panginoong Hesus. Hindi yung sira yung isip niya. Hindi siya naaburido, hindi siya nagalit. Kung tutuusin pwede siya magalit. Ubus lahat ng mga kawal dun eh. No? Pag kinilatan niya lahat yun, ubus lahat yun. Kahit si Satanas, pwede niyang burahin sa mundong ito. Agad-agad sa punto na yun, pero hindi ginawa ng ating Panginoong Diyos. Makikita natin nandun yung kapayapaan, nandoon yung calmness ng ating tagapagligtas. Kaya magiging tagapagmana tayo ng kapayapaan ng langit kung ang puso natin ay kasang-ayon sa Panginoong Diyos. Kaya itong sinabi ni Jesus Christ, pagkatapos niyang sabihin yung John 1, chapter 14, 1-3, na ang mga alagad ay dadalhin dun sa langit, o yung lahat ng mga mananampalataya dadalhin doon sa langit. Nang sabi ni Jesus Christ din ako ang daan. Wala makakapunta sa langit kung hindi sa pamamagitan ko. Wala makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang sabi dito, kaya kapayapaan ang iniiwan ng ating Panginoong Hesus. Kapayapaan ang ibinibigay sa bawat isa sa atin. Hindi ang kapayapaan ng sanlibutan. Ano ba ang kapayapaan ng sanlibutan? Para maging payapa ang sanlibutan, kailangan mayaman ka, kailangan nakakaangat ka sa iba para payapa ka. Payapa yung isip mo, di ba? Ganon. Kailangan angat ka sa iba para isasabihin ng iba, pupurihin ka. Ganon ang nasa isip ng maraming mga tao ngayon, di ba? Pero hindi yun. Kasi kapag nawala naman na yung kayamanan mo, wala ka ng kapayapaan. Naalala ko yung sa Hain. Yung Hain Church kasi ay may malawak na lupain doon. Ayan. Yung ating isang elder ay gustong bilhin yung lupain doon para magamit ng church. Kung ano man, mga activities para lumawak. Ayaw ibenta noong may-ari. Napakayaman ng may-ari. Alam nyo kung ano iniisip ng may-ari. Pag binenta namin ito, baka
Baka sa isipin ng ibang mga tao, mahirap na kami kapag nagbenta kami ng lupa. Biruin mo yun. Ibig sabihin, sila lang nag-iisip nun. No? Kapag nagbenta kami, ganun pala kaisipan ng mayaman o kaya hindi sila nagbebenta, no? Eh baka isipin ng iba, naghihirap na kami, wala na kaming kayamanan, kaya kami nagbebenta, kaya hindi nila binibenta hanggang ngayon. Eh makikita nyo, tabi ng simbahan natin doon, napakalawak ng lupain, na bakante, napakayaman ng may-ari. No? Kasi nabubuhay sila sa iniisip ng ibang mga tao. No? Walang kapayapaan kapag kaganon. Sabi dito ng ating Panginoong Hesus, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. So yan po, no? Dahil may kapayapaan tayo ng ating Panginoong Hesus, ang kabagabagan ay hindi mananatili sa puso natin. Hindi tayo dapat matakot man kahit sa kamatayan. Bakit? Dahil may pagkabuhay sa ating Panginoong Hesus. Napakaganda nitong kapayapaan na ito. Diba, mga kapatid, yung kapayapaan na ito manatili sa ating puso. No? Hindi tayo maging magulat, hindi tayo magulat sa anumang kung gulatin man tayo ng sanlibutan ng mga problema o ng kaaway ng mga problema, suliranin, hindi tayo basta-basta magugulat. Mananatili tayo sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. So pagpalain tayo ng ating tagapagligtas at patuloy nating isama sa panalangin ang mga kapatid natin na patuloy na nananampalataya sa Panginoon, ang may mga karamdaman sa mga oras na ito, at ang pangangaral, at yun din po yung pong Likab Church matapos na yung paggawa ng simbahan, masimulan na uli ngayong buwan na ito, ngayong September, at ang Panginoon ang siya mag-provide ng lahat ng ating pong pangangailangan. So pagpalain tayong lahat, mga kapatid, at advance happy birthday pala sa aking misis. So bukas yung birthday niya, Sabado, no? Ayun, isama natin sa panalangin ng bawat isa. So pagpalain tayo ng Panginoon, ibigay na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Vilasano para po sa awit at panalangin ngayon pong umaga na ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising na maliwanag ang aming mga kaisipan. Salamat po sa pagkakataon na marinig namin ang napakagandang paalala na ito para sa matanggap namin ang pamanang kapayapaan niyo po sa amin. Kami ay lubos na nagpapasalamat sapagkat kami ay nagising sa umaga na ito na meron pala kami tinatago na hindi maganda sa aming sarili. Ang pag-ibig namin sa aming sarili na siyang sumisira sa aming kapayapaan. Kami nahihiya sa mga tao kung anong sasabihin nila. Ama, nais namin mawala ito sa aming sarili. Bagkus sa inyo kami makapokus, hindi sa mga tao. Pag sa ganun sa aming paglilingkod, makaagawa kami ng sapat sa aming mga dapat gawin para sa inyong kalooban. At nawa, dalangin namin na matutunan din namin na huwag kami mag-focus sa aming mga problema sapagkat ito'y pansamantala lamang. Sapagkat kung sa inyo kami magpo-focus, ang mga problema na ito ay hindi magdadala sa amin ng bigat, kundi lubusan namin makakamtan ang inyong pamanang kapayapaan sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa mga mensahe bawat umaga. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, heto kami pa rin ay makasalanan. Nagpapakumbaba kami, humihingi ng tawad sa inyo sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Samahan kami sa aming maghapon na kami maging example sa aming loob ng pamamahay, sa aming nasasakupan, kung paano tanggapin ang inyong pamanang kapayapaan. Dalangin din namin ang bawat isa na ingatan sa anumang gawain, malayo sa anumang kapahamakan. Ngayon din naman nagtatravel, ligtas sa kanilang pag-travel hanggang sa makarating sa paroroonan. At dalangin din namin ng Likab Church na naway masimula na muli ngayong September ang patuloy na paggawa sa simbahan at ito ay matapos na. At ipag makita ng mga kapatiran ang pundong hinahanap para pagtatapos nito. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang gawain ang programa ng Gapan Adventist Elementary School sa araw na ito, ang pagdiriwang ng buwan ng wika. Ama, dalangin namin na maging pagpapala ito sa lahat ng mga bisita, mga magulang, at sa lahat ng mga miyembro ng Gapan Church, at patuloy na samahan ng bawat isa na kami ay makilala namin ng lubusan
ang aming tagapagligtas na Panginoong Hesus. Dalangin din namin patuloy ang mga pangangaral sa bawat nasakupan naming iglesia, ang BOY na paparating, ang church planting sites, ganyan din mga church planters, ang mga Bible students. Ganyan din dalangin din namin ang iba pang may mga karamdaman, si Nanay Juning Alpindo, si Lolo Edith, Sister Angel Prianesa, si Nanay Fina Estrella Gargasin, Sister Ana Rosbel Franklin Punsalan, at ganyan din yung kapatid ni Sister Wilma na naoperahan sa appendix. Dalangin po namin ng mabilis na at agarang paggaling, kanyang recovery, makita niya na kayo po nagpagaling sa kanya, ipagkaloob sa kanyang lahat ng kanilang mga pangailangan, at makita nila ang inyong kabutihan, at ito'y maibahagi din naman sa iba. Dalangin din po namin ang place to worship, Bible Center sa Santa Rosario, ay patuloy na maitayo at maging daluyan ng pagpapala ng mga tao rito. Dalangin din po namin na iba pang mga kapatiran na nakikinig ngayon, ang mga pamilya ng bawat isa, ang family ni Sister Emily, kasama na si Manong John, si Jovan, si John Mark, si Nanay Didin, ganyan din si family ni Reynard Wenzel Garcia, si Ruby, Annie, Nicolo, Andre, at yung kanilang baby na parating pa lang na sinapupunan ng kanyang mama. Patuloy nawa silang ingatan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, maging matatag sa kanilang pananampalataya, ano pa man ang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Nilalapit din namin patuloy si Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, at sila Annie, Patrick, Nicole at Trixie. Patuloy na mga Holy Spirit ang humipo sa kanila, makita nila ang liwanag na inyong iniaalok sa kanila, at maramdaman nila ang inyong pagmamahal, at kayo na bilang maawain, mapagpatawad at manunubos ay kanilang matanggap. Dalangin din po namin ang family ni Sister Melissa Gamboa, kasama ng kanyang anak at ang kanyang asawa, ay patuloy na samahan sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Ganyan din dalangin namin ang mga family na malayo sa aming lugar. Sila Brother Buboy, Tintin, Sister Joy Valencia, nagtatrabaho sa malayo, Sister Aiza Irelia, Brother Rudy Masiklat, ganyan din yung tatay ni Sister Joy Valencia na malayo sa kanilang tahanan. Ingatan po sila sa araw-araw na kanilang paghahanap buhay, sa kanilang araw-araw na paggawa at gawain. Ganyan din ang kalakasan at healing at recovery sa bawat isa na mga sumusunod. Si Ate Lorna, si Kuya Bobby, Ate Grace Samano, Sister Amy Kilantang, si Nanay Fina, si Tatay Rudy, si Baby Josiah, Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Pichi, si Ma'am Lovejoy Tiwa, Brother Gregorio Santin, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Casamurin, si Feli Domingo Gucheco, Lorna Cabiedes, Sister Ana Manuel, Christopher Omali Coderes, Erica Elisantos Rivera, Sister Tina Santos. At ang mga kapatero na ito, kasama ng iba pa na hindi namin nabanggit, ay nasa banig ng karamdaman at patuloy na nagpapagaling. Hipuin nawa kami patuloy ng mapagpagaling na kamay, hindi lamang sa aming pisikal na karamdaman, lalo higit sa aming espiritual na kalagayan, na muli makita namin ang inyong liwanag. Tanggapin namin kayo ng buong buo sa aming buhay, at higit sa lahat matanggap namin ang pamanang kapayapaan na ibinibigay niya po sa amin. Ang lahat na ito ay aming inihiling at pinasasalamatan, ipagkaloob nawa sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.